Amen. So, mayong tahan sa akong tanan, mayong tahan ay mga nakatago na ako lang o ikaw lang ang nakabalo. Dadausa sa ako na aming mga flows, na aming mga blemishes, na aming mga stain, na aming mga dulong sa akong kasing-kasing na itago namin. But diha sa iyo ako baka o Lord, wala nang matago. Matago man tamo sa tao, but in you, Lord, hindi na mo matago. Sa karunatak na o Lord, yuha ang among kasing-kasing, ang among pride, ang among self-reliance, O God, nagsaligni sa among kaugalingon, nagsaligni sa kung sa naami, nagsaligni sa among mga connections, nagsaligni sa kaalam na ana sa among augan. Panahon ako sa perspektibilidad. Kailangan ako makasakit para ma-experience na ako ang healing, tama? Hindi na ako ma-experience ang healing kung hindi na ako ma-experience ang magkasakit. So, hindi na magkaroon ng testimony na the Lord heals me kung wala ka na-experience. Amen? So, may tahan sa akong tanan, may walay ng forma. Hindi po mahinong tao kung walay ng forma or nag-pray sa atua. Same with that. So, ianak ko ta, no? I-compare ta sa isa ka clay, isa kayo ta, nga i-forma sa isa ka pattern. Ang pattern na to ang Ginoo. I-forma ta niya ito ang base o base. Kanina base, i-forma ta niya depende sa atong purpose o sa atong design. So, ibig sabihin, tanan nga naadili, nagkalahi-lahi ang atong purpose, nagkalahi-lahi po ang disenyo sa Ginoo sa atua. Relay ta tungkol sa atong kamaayo, nag-relay ta tungkol kay sa posisyon nato, nag-relay ta sa sarili nato tungkol sa atong kaalam, nag-relay ta sa atong sarili. It's because kailangan bahagi. So, tatanya po tayo ako na-experience. This is part of the process na ang gusto sa Ginoo at the end of the day, walay ako. Ang gusto sa Ginoo, siya ang source sa akong anato, ma-recognize ako. Siya ang source sa akong kaalam. Siya ang source na na akay connection. Siya ang source na na akay posisyon sa pagbubukan sa Ginoo. Dili umot sa sarili na bubukan. That's the end of the story. Mauna ang gusto sa Ginoo sa ako ang suon. Siya lang Diyod, dili na mag-rely sa atong sarili. At the end of the day, ang gusto sa Ginoo sa iya, siya ang tagaan ng lubog, siya ang tagaan na akong pasigago, siya ang akong i-acknowledge na siya ang source sa kanan sa atong kinabuhi. Ay mga season na kung akong nasa Ginoo, it's because of our exposure to the world. No? Amen. So, halimbawa, i-search na ako kung sa diay ang hinungdan nga nung ang clay, ang anak na clay, isang na forma na mapuakta. It's because sa iyang exposure sa environment. Too much heat, too much na maulanan siya, initan siya, so ang tendency, mapabuka ang clay. See with us, kasi we are exposing the world na ay pressure. Kung kailangan imani ko, imanak ko, kailangan I have this, I have that. There is pressure sa abuan. So that's why, clay grow into brokenness. Para at the end of the day, mag-recognize na ito kasi God lang ang may source sa kanan. Amen? So this is something about the shaping process. So kung naa ka sa season na broken kaayo ka, atong hinuntungan mga igsoon na dili ni siya tungod kay kanang natay something, no? Natay wrong in us. Yung ang gusto sa Ginoo na i-refine na niya. Pag-uhod na niya, i-refine na niya. It means becoming stronger. No, in the season na mag-broken na, God wanted us to be stronger, to be wiser, and to be
compassionate diha sa iya, ha? No, so ibig sabihin, waiting is not the end of your story. It is the beginning of our transformation. Kung unsa man ang imong gianihan karon, may antak ka man, may pagkakamali ka man, ako o ikaw na aman tayo failure, let us acknowledge na ang Ginoo gyapon ang sovereign. Ibig sabihin, siya ang may control sa atong kinabuhi. And God alone has the final say sa atong kinabuhi. Dili ang tao ang naay final say sa atong kinabuhi. Kung nakatakman ka, well, God is still in the control. Naba siya'y purpose nga nung napantak siya, naba siya'y purpose nga nung naagihan ko nato. Well, akong tandaan that God is still sovereign. Siya ang may control sa atong kinabuhi karon kung unsa man ang atong gina-experience. Lord God, salamat Lord sa iyong pulong pagbubukan sa agaw sa amuan. Naaman ni sa mga season na namin ginaagihan karon, gawaton, sakit, broken relationship, confusion, naamin sa mga season o God na wala mi kabalo sa among mga future, nakadok namin to face it, O God. But Lord, being a clay na ginahulma sa imong among, O God, among pinasurrender ang among pinabuhi sa imong, O God. Allow us na in every way, Lord, na experience namo ang imong duka, ang imong grasya, o ang imong kaluoy. Tuloy mi pinaagi sa hinabay sa imong padaang espiritu na maging dependent mi sa imong, maging dependent mi sa among mga panginahanan, maging dependent mi sa imong sa kaadam kung sa among hinuon, maging dependent mi diha sa imong sa among relasyon, sa among family, sa among katrabaho, or even sa ministry kung asa minimo gibukan, O God. Sa trabaho nato, sa family nato, dito sa Capernaum, let's acknowledge God. Pagkataon ng Lord, ina-offer na ko ang inyong life sa inyo, ha. Yung mga Capernaum, pagpila mo dito sa lingap, instead na mag-problema mo, pray. Lord, I pray na ano siya, Lord, i-bless mo mo magkaroon of favor na maka-access ko o hinabang. May gamitan ka nga tao para makumay ang akong mga panginahantan. So, every minute, every second, ang akong thoughts dapat nakikistorya sa Ginoo. Nagkasakay ka sa jeep, instead na maghuna-huna, istorya ang Ginoo. Diba tagalaba ka? Instead, asa maglupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Nagalakaw ka, asa magalupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Nagakila ka, instead na maghuna-huna kaglain, istorya ang Ginoo. Nagakaon ka, asa nagalupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Amen? Nagatulong ka, huna-huna ang problema, istorya ang Ginoo. Istorya ang Ginoo always mga isuon. That's the key. Amen? So, salamat tayo sa tulong sa Ginoo sa atong pamumuhay. So, let's allow the Lord na i-mold na niya, i-shape na niya, no, na maging dependent na sa iya. So, in conclusion natin, God allows us to be broken in life, okay? Not to destroy us. Not to destroy us. But to transform us and to prepare us in a better for His glory. So kung natin mga season karon na very down tayo ta, very hopeless tayo ta, kabalo pa natin ang hilom-hilom lang na pinagdadaanan dahil na smile lang pero deep inside na atay ko pinagdadaan. Diba? We look good outside, but inside of us na ay something na ginaagihan pa. But God wants us to remember na kami atong gina-experience karon is not to destroy us, but to transform us and to prepare us to bring out the best in us for His